Ang unang panalo ng Indiana sa Golden State pa nakuha. Lamang na ng 11 points sa last quarter ang Warriors. 7 players pa ang reported na injured sa Pacers. Nayari pa sila. Si Steph kahit naka 24 points, nasa 0 rebounds, 2 assists, 8 out of 23 mula sa field, pero 4 out of 16 mula sa 3-point area. Based pa sa mga comments ng fans, siya ang high scorer pero mga bricks na yung ibinabato ngayon ni Steph. Base kasi kay Steph, pangit talaga yung nilaro niya sa third quarter. Hindi lang kasi third, last 3 games ni Steph meron siyang total na 10 out of 34 mula sa beyond the arc, nasa 29%. Unusual kay Steph na meron 3 sunod na games na nasa slump siya sa 3-point area. Pero ngayon parang nagiging normal na. Kahit nung last season, meron din siyang mga sunod-sunod na games na talagang minamalas mula sa beyond the arc. Hindi lang yun, pinapaupo na rin ng matagal ni Steve Kerr itong si Steph. Versus Pacers, mula 6 minutes ng third, ibinalik lang si Steph 6 minutes na ng fourth quarter. Nang ibinalik siya sa game, lamang pa naman ang nasa 11 points ang Golden State. Until magkaroon ng 21-5 run ng Indiana. Kaya di umano pinaupo si Steph ng ganong katagal dahil defensive liability na siya sa game. Mas bata yung babantayan niya at babantay sa kanya. Tapos sa offense, off the ball pa. Double whammy kasi ang nangyayari sa Warriors kapag andun si Steph sa loob ng court. Nang ibinangko si Steph, nagkakaroon ng run ng Warriors tapos nakakadepensa pa sila sa kabila. Nung ibinalik si Steph, nakakascore na ang Pacers. Pero mukhang hindi defense yung problema ni Steph kaya pinapaupo siya ng matagal nitong si Steve Kerr. Ilang beses na yon sa mga nakaraang game na ilang minuto siyang pauupuin ni Steve Kerr. At kapag tiningnan yung mga interview ni Steph mga 4 years ago, habang bata pa siya, iba yung aura ng itsura niya. Kahit nung first game ng Golden State versus sa Nuggets, iba yung itsura niya kumpara sa itsura niya after ng 1 linggo kahit panalo pa sila nun. Halata na yung pagod sa itsura niya eh. Sinabi rin naman ni Steve Kerr last season, mabilis nang mapagod si Steph. Merong stretch din na kinailangan talaga siyang ipahinga. Pero in denial pa si Steph na hindi na kinakain ng katawan niya. Yung 31 minutes per game ni Steph ngayon, hindi naman siya spot-up shooter katulad ng iba. Gagalaw siya ng gagalaw kapag nasa offense. Mas nakakapahinga pa nga siya kapag nasa defense. Kahit si Steve Kerr, sinabi na rin naman yung last season na hindi na rin kakayanin ni Steph yung sistemang ginagamit niya dati na off-the-ball offense na mapapagod talaga siya kakagalaw sa game. Kita naman yon since 2023. Same issue kasi ang Golden State na kapag nasa road games, hirap silang manalo. Na kapag regular season, ang malaking chance nila makaabot ng playoffs kung mananalo sila sa kanilang home court. Nung nakaraang season din, bago dumating si Butler sa Golden State via trade, 10-12 ang Warriors sa road game. Tumaas ang kanilang winning rate sa road nung dumating si Butler, nasa 14-5 record. At mostly ng games ni Butler sa loob ng 30 games, 19 doon road games. Yung isang player naman dito sa West, mukhang hindi na talaga fine in the West, si Ja Morant, dahil sinuspinde ng Memphis ng 1 game dahil sa naging komento niya about sa mga coaching staff. Ang sinabi kasi ni Ja Morant, parang ayaw na siyang palaruin. Ganong kabilis sinuspinde si Morant ngayon. Dati, nung kainitan pa ng issue niya, kailangan pang i-pressure yung Memphis management para lang isuspindi siya. Parang lumalabas, ready nang mag-move on ng Memphis sa kanya. Pwede ding fine in the East. So based sa mga write-ups, ang pinagmula ng issue ni Ja Morant sa kanyang team since last season pa, bago pa matanggal si Coach Taylor Jenkins. Based sa report, frustrated si Morant sa system na ginagamit ni Coach Taylor Jenkins dahil nga nagiging kulang sa spacing at sa pick and roll. Kaya ang ginawa ng Memphis, kinuha nila si Thomas Lizalo bilang assistant coach, multiple European champion coach. Nang ipinalit si Coach Lizalo kay Taylor Jenkins, hindi nawala ang ines ni Ja Morant. Dahil ang system na ginagamit ni Coach Lizalo, more on 3-point shooting, ball movement, pick and roll, at efficiency. Hindi bagay sa isang isolation player na katulad ni Morant at aggressive pa yung style na talagang ipapasok sa loob ng rim. Pagdating ng June nang maging official ng head coach si Thomas Lizalo, yung buong coaching staff ng Memphis pinalitan. Ang kilala ko lang doon na naging assistant coach ngayon, si Vitaly Potapenko, inabutan ko pa yung dati. Hindi rin fit kay Ja Morant yung style na gustong gawin ni Coach Lizalo kasama yung kanyang mga assistant coach. Kaya sinasabi ni Ja Morant, in-undervalue siya at binabawasan yung role niya sa team. Hindi rin naman siya tinuturing na leader ng team dahil merong mga clip na lumalayo na siya sa huddle.
Malayo dati kumpara kay Coach Taylor Jenkins na kahit hindi naglalaro si Morant or kaya injured siya, nasa huddle pa rin siya ng team at nakikipag-communicate sa mga player. Yung sinasabi kasi ni Ja Morant na binabawasan yung role niya, sa first 3 games hindi siya umabot ng 29 minutes. Dati si Morant ang leader pa pagdating sa 4th quarter minutes na ngayon pang 5 na lang siya. Ang number 1 si Cam Spencer at si Cedric Coward. Imbes na siya ang mas mataas dahil siya yung star player at go-to guy ng Memphis, mas nilalagay nila si Cam Spencer sa 4th quarter kumpara sa almost 8 minutes per game dati ni Ja Morant na ngayon nasa 6 minutes na lang. Walang player din ang umabot sa Memphis ng 30 minutes per game sa nakaraang 6 games. Ang pinakamataas pa rin naman doon si Ja Morant, pero well spread ang minutes ng Memphis sa 10 player na naglalaro sa kanila. Kaya sa loob ng 6 games, nasa 21 points, 3 rebounds, 5 assists, 40 and 14% si Morant. Mas mababa sa kanyang usual average kahit since last year sa unang 6 na games din sa regular season.